Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktwal na video ay tayo muna ay magbasa ng mga opinyon, hinaing at komento ng ating mga netizen. Congratulations, Tatay Digong. Sana humaba pa buhay mo at laging malakas ang iyong pangangatawan dahil ikaw ang kailangan ng Pilipinas na mamuno. Salamat sa war on drugs mo dahil naging safe ang bayang Pilipinas sa krimen at nawala ang droga. Maraming nagparihab at nagbagong buhay, kaya maraming salamat, Tatay Digong. Marami kaming nagmamahal sa iyo. Naway ito na ang umpisa ng buhay kapayapaan ng bansa. Hangarin para sa bansa at taong bayan ng mga taong may totoong pagmamahal sa nagwawagi. President Rodrigo Roa Duterte, masugid na pag-ingat po. Kailangan po ng bansa ang inyong gabay. Mabuhay po kasama ang mga taong katulad din ng iyong hangarin para sa bansa. Long live Tatay, and God bless and protect you all the times and any place. Long live. Salute to Supreme Court and majority of Filipino knows that these so-called human rights advocates are not always right. What they know is revenge, revenge, and revenge. Ang mga makakaliwa ang dapat kasuhan, lalo mga nasa gobyerno dahil sila ay nanumpa sa ating saligang batas na they abide by the Constitution. At kung bakit sila ang nag-udyok na mag-alsa kontra sa ating gobyerno at nag-finance sa mga rebeldeng pakikibaka. Mabuti mayroon pa tayong taong bayan, patas na batas. Mabuhay at pinahangan niyo ako, lalo Supreme Court at Court of Appeals. Tama iyan, kakampi niyo ang taong bayan sa patas na paghusga. Congratulations, President Rodrigo Roa Duterte, the best President of the Republic of the Philippines. Dilima, baka makarma ka na naman. Wala bang puwang sa puso ang kapatawaran? Tigilan niyo na ang mga Duterte. Mabuti ang kanilang puso. Please move on para magkaroon ka ng peace of mind. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Nako, hindi matutuwa si Risa nito. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. It's final, it's because Supreme Court na mismo. Sa Supreme Court na galing mismo na lahat ng human rights petitions na sinasabi nilang may paglabag kuno sa human rights si Tatay Digong ay hindi totoo at lahat ng na-file na petition or kaso ay na-dismissed and it's final. Talo si Risa. Hello Risa, talo ka. May pasabi pa si Risa dun sa Senate hearing. No. Diba yung sa Senate hearing, nasabi ni Tatay Digong na guilt is personal. Sabi naman ni Risa, no. O Risa, no. Pikat, Risa, pikat. Oh, mga lords, saan kayo maniniwala? Kay Risa Ontiveros o sa Supreme Court? So Risa Ontiveros, kami maniniwala sa Supreme Court or sa iyo? Hindi ka naman abogado, wala kang alam. Ngayon, umiyak ka na lang. Kasi sa huli, talo ka. Well, una-una po, no, I am sure yung mga on-the-virus sa ating lipunan ay talagang handang-handa na mapahiya ang presidente doon sa ginawang pagdating sa Senado. Pati po si Senator Coco Pimentel, pagkamat siya naging Senate President, nung naging presidente si PRRD, alam naman natin, pero pinit sa mga loob, no, dahil nasa pinipilapan. So siguro akala nila, sa wakas, no, mapipindaw nila ang ating presidente. Pero hindi po nangyari yun. Ano ba sa tingin po mga nangyari?
Unang-una, ang biggest loser dito, si Leila De Lima. Bakit? Naku po, napakagaling po ng pagtatanong ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yan din po ang aking sentimiento laban kay Leila De Lima. Bakit ang ingay-ingay niya sa human rights? Dalawang pagkakataon ang binigay sa kanya para mawasto ang ating criminal justice system. Unang-una, yung siya ay chair ng Commission on Human Rights. At yung pangalawa, yung siya ay naging Department of Justice Secretary. Tandaan niyo po, ang Leila De Lima, napakatagal ng panunungkulan. Yan po ay panahon pa ni PGMA, panahon ni Noynoy Aquino. So doon sa napakahabang panahon na binigay sa kanya ng Panginoon, po pwede niyang naayos ang ating criminal justice system. Pero tama po si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, nawalan siya ng hawa tungkol dun sa Double Death Squad, pero doon sa halos 12 taon na siya nanungkulan, wala naman nangyari sa kahit anong nangawa niya laban kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. No? So talagang I agree with Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na talagang yung kabiguan ni Leila De Lima na makasuhan si Rodrigo Roa Duterte nung panahon na siya ay mayor at panaling presidente is sheer incompetence. Saludo ako kay Jinggoy Estrada. Hindi po abogado yan, pero sentido común. Commission on Human Rights ka, chairman, tapos ikaw ay Secretary of Department of Justice, hindi mo nagawa na kasuhan yung mga nasa likod ng Double Death Squad na sinasabi mo. Kasi itong si Chis Escudero, hindi mo alam kung bumabalimbing o ano ang posisyon, parang, ewan ko, ayun na lang humusga. Pero isa ang sigurado ko dito ay pareho sila ng instruction ng PNP chief tungkol mo dito sa sinasabing crime rate. So pakinggan natin, panoorin natin. Pero meron namang magandang sinabi si Escudero nung sa bandang dulo. Escudero talaga, ewan ko sa'yo. Pakinggan natin ha. Ito muna. Pakinggan natin ang sinabi muna. Ito muna. Yung sinabi muna ng ating PNP chief. Kayo na bahalang humusga. Pero kukontrahin mo natin yan. Bakit sa inyo? Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yan. Ha? Kasi mismong si Chis Escudero ang kumontra sa sarili niya. Hindi, walang miro. Sabi ko nga, ako, hindi naman po tayo katulad nila na abogado, pero pagdating po sa IQ, sa common sense, kahit ordinaryong Pilipino mauunawaan ang sinasabi natin at dahil sigurado kahit ordinaryong Pilipino, yun din ang konklusyon. Panoorin po natin ha, pasok. Let's get very direct on this, sir. Is drug-related crimes on the rise, sir? Mas mababa kami ng 60% based sa data na. 60% mas mababa. Yan ang sinasabi niya. Kaya nang sabi ko, are we sure that? Pumunta ka sa barangay. Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. 60%. More than What year to what year are we working? compare between 2016 to Halta nabasa nung nagtatanong yung disclaimer. From what year to what year? Easy lang. Halatang alam yung tanong. Right, Max? yung time nila at time namin dito ngayon. Kasi there's no comparison eh. Yung number, ang drugs kasi based sa economy natin eh. 83,000 daw noong panahon ngayon. At nung same period din, sabihin July to 2016 to July to 2018 ay 217. Yan yung comparison nila. Yung sa taas kay Marcos, yung sa baba kay Duterte. So mas mas mataas nung panahon nung kay Duterte, 60%, 62%. Ang drugs kasi mga tao dito, kasi never know. Ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto na maging addict. Remember, ang gumagamit. Okay, sige. Mga gumagamit ng drugs, hindi addict. Hindi nila gustong maging addict. Ano kaya gusto nila? Ba't sila nag-drugs? Medyo pasensya na po, sir. Pasensya na, PNP chief. Medyo naguluhan ako doon eh. Hindi sila addict, pero gumagamit sila ng drugs. Ano sila, manyak? Ikaw talaga. Hindi kasi. O kaya sila addict dahil basta pa daw sila. Tuloy. Ang drugs ng mga tao natin, especially mga ayoko na yung mga nagpapadaldal ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag kang gabi. Okay, ayun pala ang punto niya. Nag-addict sila, hindi dahil gusto nila silang mag-addict. Meron ba tayong subscriber dyan? Ma-addict? Pangit ang tanong ko pang bihirang buhay. May subscriber ba tayo dyan, ma-addict? Sige na, yung mga balita ko, marami doon na nanonood kahit yung mga nasa kanto.
Meron na ba tayo subscriber dyan na addict? Pakisulat nga ho dyan, ba't kayo nag-addict? Pangit ang tanong, inamin. Addict ako kasi ganito. Hindi kasi sinasabi ni PNP Chief. Ako naman kasi I'm willing to learn. I'm willing to learn if this is true or not. So, tanongin na lang natin yung mga addict. Sa mga addict, nag-addict ba kayo dahil ayaw nyo maging addict o nag-addict kayo dahil gusto nyo maging addict? Nag-addict ba kayo dahil sa ibang rason dahil gusto nyo maging mainit ang katawan? Hindi ko dapat Viagra iniinom, hindi ano. Hindi sumisunod. Hindi ko alam, pasensya na. Never po kasi ako talagang gumamit yan. Gumadalas ako sipunin. Medyo may allergy tayo pero hindi po talaga ako gumagamit yan. So hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nag-addict yung iba. Pero definitely gusto nila maging high. Kaya nga sila nag-addict kasi yung feeling of yung sabi nila yung ano ba dito? Yung endorphins, yung gano'n, yung gusto nila maging happy. Ako kasi pag gusto ko maging happy, sorry pero ito ang katotohanan, kung gusto ko maging happy, kumakain lang ako. Particular ang kape. Hindi rin, uminom din ako ng kape yun. So yun po yung aking dahilan ha. Pero yung iba daw, kaya daw nag-addict dahil kulang kailangan nila sa trabaho nila kaya sila nag-addict. What? Ayos yung mga 24 hours na 7-Eleven kaya? Sa mga Uncle John's. Kasi 20 na sila, medyo puyat din sila, nag-addict kaya sila. Hindi ako nagtatanong lang ha. Yung mga security guard na nagbabantay sa gabi, nag-addict din kaya sila. Hindi kasi, sorry, wag mo kayo nagagalit ha. Ito hindi naman po pangbabara kay PNP Chief. Naintindihan ko, kaya lang sinusubukan kong unawain Yung sinasabi niya, nag-addict sila, hindi naman dahil gusto nila mag-addict. Nag-addict sila dahil sa trabaho nila na kailangan silang gising. Pero ora dito, hindi naman tayo yung sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Time. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati ako pag-report. Sige, tinukok yung gumawa ng... They never back you up on that because it's down what Parang sabit yun eh. So kung mas nabobroadcast ngayon, hindi dapat mas marami. Kasi sabi niya, mas takot daw ako ng broadcast, kaya mas marami. Magulo? Sige, medyo magulo siya. Magulo. Ulitin natin yung part na yun, magulo ah. Pasensya na sir, naguguluhan talaga ako sa inyo po. Mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Time. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati ako pag-report. So, kung mas nabobroadcast daw ngayon, kaysa dati takot mag-report, anong conclusion? Sige, sumukok mong gumawa you think ng... will back you up on that because it's down what's Yun. Buti, kinorek. Kinorek ng reporter, sabi niya, huwag na tayo dyan sa hindi magulo yung analogy mo. Dito na lang tayo sa your claim, may backup ng data kasi may kopya ako eh. Kopya ako ng script eh, biro lang. Sir 60 60%. Oh, yan ang hindi natin 60%. Yan ang soundbite yan eh. Okay? Actually, ganoon din naman kay Escudero. Yun din ang soundbite niya eh. Kaya tignan nyo, nagpa-press con si Escudero. Ang haba ng usapan, umabot ng mahaba ito, 20 minutes. Pero ang kanyang unang birada ay yung script na 60%. O, pakinggan ninyo ha. Pareho sila ng script ni Marbil. Pakinggan. Sa kitang testing ko hapon, bumaba daw yung email ng panahon ng mga issue kay so ginawa ko yung First fact, sabi daw ng mga nandun sa kahapon sa Senate hearing, yun yung sa Senate hearing nung kasama si Pangulong Duterte, bumaba daw ang crime. First fact yan. Okay, second. dito sa LBR mo. Dahil siyempre sinasabot sa LBR mo ng LLC ang budget deliberation. So, ang maraming Unahan mo naman ate. Minsan yung mga reporter nagmamagaling din, no? Hindi ko alam nagmamagaling ba o coach nila. Ayaw mo magsalita yung nagsasalita. Naunahan, bida-bida eh. Hindi kasi may mga ganyan, kahit may mga vlogger ng ganyan, mga nakakasabay akong vlogger. Kung namin ini-interview, hindi maalala nung nag-i-interview yung words na word na gagamitin. Inuunahan nila. Sa madaling salita, nagmamagaling. Ang dami ko kasi dyan sa press con nila nagmamagaling eh. 2016 to 2018, same period niya. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Diba? Same yung pinipresenta niya ngayon doon sa pinipresenta ni Marbil. Galing talaga. Palakpakan. Hindi namin nabuking yun, ha? Hindi namin nabuking. Naparehong latos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulo Duterte dahil pandemic tayo. Meron ka namang ano dyan. May punto ka. Hindi tamang comparison. Sa unang 2 taon lang. Tandaan nyo, sinimula ng war on drugs of 2016 pa naman. Okay na. Go. Move on. Next. Turuan mo. Bida-bida mo namin sila. Hindi, July. Alam ko yan. Galing ako ito. July. July 2016.
Ang datos na sinubigay sa Senado ay Crime Index, July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 80 plus. 71,044. 71. Mas mataas ang krimen nung panahon yun, 60% halos triple. Di ba yun din ang sinabi ni Marbil, 60% na mas mataas. O, palapakan natin. Alam na natin. So, ibig sabihin, ayan o ang script na inilabas. Di ba? So, nabukin po natin na halatang hindi ko alam kung saan galing communication yan, pero definitely it came from the palace. That the same status ng crime rate. So, sa madaling salita, to the rescue sila doon sa isang bagay na idinidiin ng mga tao tungkol sa crime na nangyayari sa kanilang bayan. Okay? Na inilabas doon sa Senate hearing. So sigurado yung PR ng Malacanang sabi na, kailangan natin kontra niya, 60% ganyan. O, ipakita, ipalabas, bigay natin to kay Cheese para sabihin niya. O, bigay natin to kay PNP Marmit para sabihin niya. Yung tinatawag na booking. Tama, mali. Ay, kayo nilang pag-umusga, hindi na ako. Kaya pag-umusga. Pero ang problema, sana dito tumigil na si Cheese. Sana tumigil na siya dito. Tapos next topic na. Okay na, pasok na eh. Nailabas na nila yung yung kanilang script na ilabas na nila. Ang problema, pinaliwanag niya. Doon siya sumablay sa paliwanag. Gusto niyo malaman kung ano yung paliwanag niya na sablay. Pakinggan ninyo. Tatang. Sorry ah. Hindi si Cheese. Huwag mo naman kunahan si Cheese Escudero. Kung bihira ka. O maraming patayan ha. Ba magaling naman. Ang problema kay Cheese, pinick up niya yun. Mali ang pick up eh. Tingnan ninyo ha. Tingnan niyo. 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen ng panahon yun, 16 to 18 ng 60% average krimen. Maraming patayan natin. Dari. Magaling ko si MJ. Nakakairita. Oo, hindi mas magaling mas marami yan yung patayan sa marami patayan. Nagpupula eh. Press ko to eh. May naral kinakausap kayo hinim. Kaya naman nagmamagaling ka eh. Sablay. Sablay dito. Oo, tama sabi ng media. Dito sumablay si Cheese eh. Sabi ko dapat hindi mo pinakinggan yung media. Ito naman media eh. Sablay din yung hirit eh. Kasi nga maraming patayan, sabi nung media, di ba? O kasi nga may mga patayan nun. Ano yun? Yung patayan, mga addict, patayan, mga drug lord. Mga pinapatayin ko yung addict eh, mga kriminal, di ba? So sabi naman nito ng Cheese, oo nga, tama yan. Maraming ang pinapatay ngayon, noon. Kaya mataas ang crime. So from the very data ninyo na galing sa bibig mo, Senator Cheese Escudero, na mataas ang crime noong panahon ni Duterte because maraming pinapatay. The question is, sino ba yung namamatay? So sinasabi ninyo maraming pinapapatay noon sa war on drugs. O di ba? Yan ang kiniklaim ninyo na maraming EJK noong panahon ni even if it's not really proven na it's EJK, it's extrajudicial yung pagkapatay. Ang nangyayari noon, maraming namamatay na mga addict, na mga kriminal, snatcher, lahat namamatay. Correct. So therefore, the crime index on 2016 to 2018 was a result of a war on drugs. So it's not comparing to what's happening now because ang nangyayari sa atin ngayon, hindi namamatay ang mga kriminal. So alayo yung comparison. Mataas ang crime index noon dahil maraming namamatay na kriminal. Ngayon mababa kasi walang namamatay na kriminal. With simple common sense, ano ang mas gusto ninyo? I would rather have na mataas ang crime index dahil maraming namamatay na kriminal kesa sa nabubuhay na kriminal. So instead na naipaliwanag mo na mas maganda nung panahon ngayon kesa noon, mas lumalabas na tama si Duterte na mas maganda noon kasi noon patay ang kriminal, patay ang mga
Mga gago. Ngayon, buhay sila. Anak ng wedding, sana hindi nyo nalang pinaliwanag. Sumabit pa kayo sa paliwanag. O, ulitin natin yung part na yun ha, kasi nagmagaling naman itong media eh. Sabit eh. At ang kulong ng panahon yun, it's equating ng 60% out of the play. Marami pa tayo na. Kasi nga, hindi mo pwedeng ibibilangin yung patayan. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng ibibilangin yun sa crime index. So, pero may iba naman si, no, nakapagdaw kahit ano, or, so, mas mataas yung crime ng timing. Di ba lang sinabi sa akin, pinacheck ko naman naman dahil nag-use din ako kahapon. Kung totoo nga ba yun? Hindi ko nga alam kung is like na pinabubulaan na ni Escudero yung ibinigay sa kanila. Ibinigay. Okay, ibinigay. Hindi natin alam kung kaninong nanggaling. Pero kasi ang dating dito, ewan ko ha, pakiramdam ko, binigay sa kanila. Binigay sa kanya, particular, yung crime index data. Tapos sabi niya, sandali, may supply eh. Anyway, para lang nasabing sumunod ako doon sa Pangulo o sa Palasyo, I would rather explain it kung bakit tumaas ang crime index. Bahala na kayo kung maintindihan ninyo o hindi. But for me, I think the simple meaning of tumaas ang crime index is namatay ang mga kriminal. Nakita niyo yung paliwanag ni Marbil at paliwanag ni Chis Escudero? Di ba alayo? Yung paliwanag ni Marbil, halatang-halatang Malacanang script. Ito medyo parang hinaluan niya ng iba. Okay? Na para talaga lumabas na marami kasing crime ngayon eh. Kasi nga namamatay eh, yung mga kriminal. may hindi na mga biktima ng Lahat ng mga hindi na manggugulang nun. Siya na nga mismo nagsabi. Tinanong ng media, dahil ba sa biktima ng drug war yan? So, syempre, gustong pitch-in na naman yung drug war. Kaya lang, akala kasi nila na nakakapunto sila doon sa paninira sa drug war. Hindi nila maintindihan. Kasi nga ho, itong mga media na to, ang motibo lang nila dahil ginipit yung mga amo nilang may-ari ng mga network, dahil nga mga oligarch, hindi may mga kakulangan nung panahon ni Pangulong Duterte. Eh, anong nangyari? Kesa na nadidiin si Duterte, yun ang gusto kasi ng taong bayan. Yun ang gusto ng taong. Pasensya na ako kayo ha. Pero sa ground, salitang kalye, ikang, mas gusto po namin ang namamatay ang kriminal kaysa sa nabubuhay sila. Diyan nagkakaiba ang pag-unawa nitong mga alta sa syudad na ito, itong mga galit kay Duterte, itong mga mayayabang na ito, kaysa doon sa mga mamamayang feel o nakakaramdam ng helplessness. Bakit kanyo? Tayo mga nasa middle class o di kaya sa mga lower class, hindi namin maprotektahan ang sarili namin. Marami sa amin ang hindi naman nakakabili ng pamprotekta, ng baril, ng mga bulletproof na sasakyan, mga PSPG. Hindi naman po lahat ng karamihan wala naman pong security na mga middle class. Ang usually may security lang at may kakayanan yan yung mga matataas na uri sa lipunan. Ilang porsyento lang yan. Yung mga boss nyo lang yan. Pero kami, na we feel helpless, di ba, na hindi namin kayang labanan ng kriminal, mas gusto namin, mawala na lang sila sa mundo na ito para mas safety kami. Kaya, tama pa rin yung sinasabi ng mga senador noon sa hearing ni Pangulong Duterte that it was safer noong 2016 to 2018 rather than today. Okay? Today, konti nga namamatay kasi nga nagagawa nila yung krimen nila. At hindi hard ngayon. Walang namamatay na kriminal ngayon. So therefore, kung maraming namamatay na kriminal, ano nangyayari sa kanila? Nakukulong ba? Hindi din. Nakakapag-bail ang eto ha, meron ako mga kilalang investigador na mga pulis. Anong ninyo? Yung mga petty crimes like yung snatching, mga pagnanakaw ng mga konti-konti, bailable yan eh. Yung iba nga dyan, di ba nakikita natin sa balita, labas-pasok po sila ng presinto. Parang ano na lang yung hobby. Ito kasi ang kanilang, sabi nga ng kwento sa akin, ito kasi ang ratio niyan eh. Magnanakaw sila o mag-i-snatch sila, mag-hold up sila ng 10 beses, okay? Tapos, ang ratio doon, 1 beses ka lang makukulong. Tama, mali. Pero yung nanakaw mo na ng 10 beses, naipon mo na yon, na ang porsyento lang ng pang-bail mo doon ay 10% mo nanakaw mo. Good business. Di ba? Halimbawa, nakapagnakaw, halimbawa lamang po, hindi ko alam ang eksaktong status nung bail. Halimbawa, nakapagnakaw ka ng 100,000.
Kasi naipon mo yung mga hold up mo, mga snatching mo, 100,000. Tama, mali. Ang bail mo, 10,000 lang. So, okay lang. Lugi ka ng 10,000. Pero 100,000 naman ang kinita mo. Ay, may 90,000 ka pang kinita. Kaya daw labas-pasok lang. Nagigets ninyo? Sorry sa term, pero nung panahon ni Duterte, ika nga niya sa Davao, pag may snatcher, may kinabukasan may placard na hindi to, wag tularan ng snatcher. Tama, mali. Kasi ang focus nila, maraming namamatay. Yun ang focus nung script na mataas ang crime index. But hindi ang focus sino ba yung namamatay? Mga inosenteng tao ba? O yung mga kriminal? So, crime rate does not equal to safe society. Hindi porket mataas yung crime index ninyo, kasi you may consider it as crime, yung pagpatay. Oh, it's legally, it is a crime na pumatay ng magnanakaw. Legally, o kaya ng mga addict, legally, that is really a crime. I'm not saying, I'm not encouraging people to, ito, linawin ko. Hindi ko in-encourage ang mga tao na pumatay ng mga kriminal. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang, kino-compare lang natin yung data. And the reality is ang ground. Noong panahon ni Duterte, marami nga namamatay, pero it feels safe kasi ang namamatay noon, mga damunyo. Yung mga nawawala noon, nagdi-disappear mga damunyo. Ngayon, malaya sila. Wala nga namamatay, pero malaya po sila. Minsan, yung mga snatching, mga holdapa, ay hindi na naibabalita. Hindi na nai-report sa pulis. Naareglo na. So, hindi na nailalagay doon sa crime index ninyo. Di ba po? Yun ang dahilan kung bakit mataas ang crime index nung panahon ni Duterte, pero mas mababa ngayon. At ang punto dyan, mga kababayan, ay yung safe. Yun naman ang sinasabi ng mga senador sa hearing. It is safer. Wala namang sinabing safe index . Crime index ang mas mataas noon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang mas safe? Yung noon o yung ngayon? Hindi mo pwedeng idahilan yung crime index para sabihin na mas safe noon. Ay, ngayon pala. Sorry. Grabe, no? Grabe yung init ng puwet ng media. Hindi, marami pinatahimik. O, di ba? Init ng puwet ng media . Yung media kamping-kampi sa mga no, sa mga kriminal. Nang sarili niyang DILG noon at ng kasalukuyang DILG. Kasi kahapon galit. Audit. Magiging mo, malakpak pa, kumatawa, sabi mo ito ng buha. Sino ba nasa gallery? Pikon yung mga media doon sa gallery. No? Parang sabi nila, kawawa naman kami mga media. Kami yung hari ng Senate . Pero nung nandun si Duterte, hindi kami nakaingi. Ang dami niya supportive sa crowd. Nagpalakbaka pa, ano gagawin mo? Senator Jesus Cordero, kawawa naman kami. Kawawa naman kami. Amin yung Senate pero mukhang na-occupy ni Duterte. Supporter. Baka naman supporter mo. Supporter niya, obrigado pa ng Senado, kalibang nandun, hindi ko lang yun. Hindi ko. Lumalabas ang puso ng mga media . Sabi niya, parang kailangan ba ma-normalize daw yon? May kumilit na media. That is not good. Yung humihirit dyan, pwede ba ikaw na lang interviewin? Dal mo . Pinangunahan mo yung tinatanong ninyo . Pakinggan nyo na, pakinggan nyo. Bakit supporter? Baka naman supporter niya. Hindi ko. Supporter niya, obrigado pa ng Senado, kalibang nandun, hindi ko lang yun. Hindi ko. Pwede ba ma-normalize yun? Which is not good. We don't like it. Because it's our place. But Duterte occupied it. Ay, media. Sana magmamagin. Okay lang yan, normal yan. Wala sa bahay na ako, tama. Kinajigan mo ng chair, si Senator Risa.
sa kanyang pinagdang hapon na huwag naman gawin yan dito sa Senado. Okay, mo. So, under oath po ba? Pag under oath po, sir, ano po yung implications ng labang bawi sa mga statements? Kasi for example, si former President kahapon, although sinabi niya na may death squad siya, later on, sinabi niya din sa hearing na hindi naman talaga death squad. So, ano So, hanggang dito na lang po muna tayo. Kaya, yung kasunod nito mahaba pa eh. So, itutuloy na lang natin sa susunod na video. Okay, ito lang muna tayo. Pag-usapan lang natin yung susunod pa. Haba pa niyan. Marami na tayong pag-uusapan yan. Maganda yung usapin na ito. Pero hanggang dito muna tayo. So, kasi nga dito, para hindi maiba yung konteksto, dito ho talaga, nabuking na there is a PR that came from the palace to say that the crime index was higher noong 2016-2018. Tapos siya din na pinikap ng mga, siyempre, kasama sa propaganda nila, yung mga bayarang vlogger nila. So yan ang inilabas din ng mga bayarang vlogger. Hindi nila in-explain what really happened. Bakit mataas ang crime index? And why it is safer nung panahon na mataas ang crime index compared to today. The issue is not the crime index, but the issue is it safer today? And who's going to define it? Sino po ba ang magde-define na mas safe? Yung data o yung mga taong nasa mga barangay, nasa mga ground? Sino ang magde-define nun? Kaya nga mga kababayan, tayo pong mga Pilipino, sabihin natin, wag malaki ang parte po natin bilang mamamayang Pilipino na magkaroon po ng pagpapahayag, magkaroon ng freedom of speech at sabihin kung ano sa tingin ninyo ang mas safe. Hindi ko po kayo pepuwersahin. I-komento ninyo sa baba. Experience ninyo. Ano ang mas safe? Noon o ngayon? Ikwento po ninyo. Alayaan nyo yan. Walang pepuwersa sa inyo. Na hindi ikwento. Kaya maganda, sulat yun yan. Sabihin nyo, eto po karanasan ko, eto experience ko, eto nangyari sa akin noon. Ito ganito yung naramdaman ng kamag-anak ko. Kunwari kayo ay OFW. Ganito yung naramdaman ng mga anak ko. Nang mahal ko sa buhay, nung nasa Pilipinas sila, nung panahon ni Duterte, ito kwento nila sa akin. Ito sinasabi nila. Ngayon, ganito na. Sa inyo naman galing. Kasi yung safety issue, wala naman po yan sa crime index. Kasi nga po, maraming namamatay talaga noon. Piyasin. Sabi nga ni Duterte, tataba mga isda sa Manila Bay. Nangyari po, talagang tumaba. Kaya lang, yung iba nasa Congress,